my beloved Boss Mike Cervera. Etong mga magnanakaw na ito, magtataka kayo, Eric Yap, Garjola, yung mga yan, at si Saldico, ito yung mga magnanakaw sa gobyerno na kasabwat ni Duterte. Pasok! Sa Office of the Ombudsman, ang Anti-Crime and Peace Advocate Group laban sa tatlong party list Representative Congressman Eric Yap, Congressman Saldico, and Congressman Edwin Garjola. Kita nyo, yung tatlo na yan, bakit hindi nawawala yung mga mukha na yan? Lalo na ito daw yung dambuhala sa mga proyektong mga ninanakaw. Itong naging congressman ng CWS party list. Itong si Edwin Garjola. Kalingkingan lang yung mga ari-arian ni Saldico at Nino ni Diskaya. Ito ho, mga kababayan ko. Abay, may nag-send sa akin ng picture. Grabe, mga kababayan. 2010 pa lang, panahon pa, kung sino man. Mga kababayan ko sobra-sobra. Ayan, titigan nyo yung mukha, mga kababayan. Titigan nyo yung mukha niyang hayop na yan, Titigan nyo maigi, mga kababayan ko. Tanggalin muna natin yung pinaglalaban ni mood covers. Dali. Yan. Yan po, mga kababayan ko, Pagka titigan nyo maigi yan, yung pagmumukha na yan. Sapagkat yan ho talaga, grabe. Ayon na mismo sa BNC, mga kababayan, yung pagmumukha na ito ay todo-todo ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. At ako'y nagtataka, maaaring kayo din, nagtataka, bakit ito hindi nabubusisi? Baka naman yung mga taga-ICI dyan meron kayong pinipili, baka magtuloy-tuloy na talaga yung pagmumura ko, mga kababayan ko. Baka magtuloy-tuloy na yung pagmumura ko pagka eto talaga hindi napatawag sa ICI Di ba? Ito, panoorin natin. Bakit? Sino-sino? Yan na. Yung mga mukhang yan, Advocate Group laban sa tatlong party list Representative Congressman Eric Yap, Congressman Saldico, Eric Yap, Saldico. Di ba yung Eric Yap na yan naging kasama ni Tulfo yan Di ba? Naging sa CIS party list yan yung mga Tulfo ba may kinalaman din kayo sa pagnanakaw ng mga to? Eto, Saldico. Putik na yan Saldico Diyan medyo may itso-itsura ka pa. Ngayon, yan, sa ACT-CIS, yan na nga, Ngayon, etong si Saldico, mga kababayan, may itsura pa rito. Kahawig mo pa dyan yung kaibigan kong gwapong-gwapo. Pero ngayon, iba na itsura mo, Talagang na-stress ka ng gusto. Kaya iniisip ng maraming mga tao ngayon, nagagawa mo lahat ng mga bagay na kahit si Kristo ipagkakanulo mo, maligtas mo lang yan sarili mo Totoo yan. Ito ngayon ang sitwasyon ni Saldico. Lahat ipagkakanulo niya. Mailigtas niya lang yung sarili niya. Sayang yung mga ninakaw mo. Ang dami-dami mong ninakaw. Paano na yun, Bahala ka pag namatay ka sa stress mo, Saldico. Pag namatay ka sa stress mo, nako, kung buhay pa yung asawa mo, sigurado mag-aasawa yun ng bago. Swerte naman, Swerte naman, kung sakali lang, na mamatay si Saldico, mag-asawa ng bago yung asawa niya. Biruin mo, Saldico, habang ikay nasa impyerno, nasasaktan, nang walang katapusan, dinudungaw mo yung asawa mo, binibengbang ng iba, Ganyan ka, yung aking mga pinaghirapan, iba na ang nakikinabang.
Ako ang nagpakahirap magnakaw niyan, pero bakit kayo ang nagpapakasasa dyan? Diba? Sakit nun. Oo, biruin mo. Biruin mo mga kababayan ko, si Saldi ko yung naghirap, iba yung nakikinabang. Ang masakit, eto, Saldi ko, paano pag namatay din yung asawa mo? Siyempre, mapupunta yun doon sa inasawa niya. Diba? Napunta sa iba yung mga ninakaw mo. Jackpot, ano? Di dalawa na kayo ng asawa mo nakadungaw. Ha? Parehas kayo nasa impyerno nagdudungaw. Yung pinaghirapan ko nandun sa inasawa mo. Dalawa sila sa impyerno nagsisisihan. Putang ina. Ang tindi, ang sakit nun, mga kababayan. Diba? Ang masakit pa nito, yung mga anak mo, pagmamalupitan. Diba? Grabe, no? Kaya alam nyo, mas okay na ho yung mas okay na uli yung simple lang tayo. Yung nakakakain tayo ng isa, dalawang beses sa isang araw, okay na yun. Oo, okay na yun. Kaysa naman matulad tayo sa buhay nito ngayon. Na, sa sukdulan. Bakit ako? Example lang yon. Ikaw naman, Adisa Doron, sadista, hindi ako sadista. Sample lang yon. Di ba? Michelle Reyes, ano? Grabe. Di ba? Okay na yon. Ito na. And Congressman Edwin Garjola. Yan. Posibleng maharap sa kasong graft and corruption dahil sa pagsusupply umano ng peking materyales na pinondohan umano ng worth 50 billion pesos. Grabe, 50 billion to mga kababayan ko. Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Maaari po sana'y kagiliwan nyo na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Opo bago ko makagiliwang magmura ng magmura dito. Baka sa susunod, kayo na yung mumurahin ko. Ha? Oo. Sige na. Mga kababayan. Opo. Mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ito na. Kami ng leader complaint sa ombudsman para gumawa sila ng fact-finding about this corruption, no? Na nakikita namon at may mga ebidensya kami against these three congressmen. Based on our evidence, may mga sinasabi dating anumulos, no, na mga transactions na umabot sa 50 billions pesos. Grabe mga kababayan, 50 billion. Huwag kayong mag-alala. Ngayong araw, yung mga nangingi ng Pasko, sa December, mamimigay ako. Tuloy. Pira ng taong bayan. Malinaw anya na ang pagbebenta nito ng peking materyales ay paglabag sa Republic Act 9187 as a DPWH Department Order 032 Series of 2019 kung saan isinasaad na ang lahat ng materyales na may certification ng manufacturer or supplier ay nagsasabi na compliant ito sa specification requirements at non-infringement ng registered patents. Naniniwala din ang grupo na may sabuatan ang tatlong kongresista at naniniwala sila. Kita nyo na may sabwatan daw yung tatlo daw pong kongresista. Sino po? Yung pong magnanakaw na stress na, Saldi ko. Yung pong, si Garjola na dambuhalang, kontraktor na magnanakaw din daw, sabi rito. Yung pong dating ACT-CIS party list congressman, na si Eric Yap, na mga kaibigan siguro ng mga tulpo. Kita nyo, mga kababayan ko? Yang tatlo na yan, mga big time daw, di umanong magnanakaw. Ang alam ni House Speaker Alan Velasco ang naturang mga maanomalyang transaksyon. Kita nyo, alam na ni Velasco na speaker ni Digonyo.
Itong si Velasco, speaker ng Kongreso ng panahon ng Tatay Diggs nyo. Tapos sasabihin nyo, nung panahon ni Digong, walang kurakot. Dahil yung mga kurakot noon, hinahayaan lang magnakaw ng magnakaw. Pero sa panahon ni Manong Bongbong, itigil nyo yan dahil huling Christmas nyo na yan. Based to this evidence, mayroon talaga connivances ang mga PAC dyan, yung mga Bids and Awards Committee at ang mga congressman ito kasi sila humawak ng budget eh. You just imagine itong si Congressman Eric Yap, mayroon siyang sariling supplier, no? Supplier na mga kababayan, grabe. Nagsusupply ka na, ikaw pa mangongontrata, doble kita. Iba pa yung kickback niya, mga kababayan. Antindi talaga. Antindi. Nagsusupply ng mga fake na mga slope materials doon sa mga landslide. You just imagine, nandito sa SEC niya, may copy siya. May copy tayo ng SEC registration to prove na siya rin ang supplier ng mga fake na mga materials na dinideliver dyan sa mga project sa DPWH. Kasi kita nyo, mga kababayan, panahon ni Digong yan ha. Panahon ni Digong, matindi na ang korupsyon. Pero bakit walang ginawa yun? Si Digong na nakakulong. Bakit? Bakit walang nagawa yun? Kasi kinonsente ni Digong. Dito sa ebidensya, makikita natin na hindi ka makakapasok na kontraktor kung hindi ka dadaan sa kanila, no? Grabe talaga naman, no? Panahon ni Digong, hindi ka makakadaan kay Saldico, kay Eric Yap, at kay Garjola, Edwin Garjola, mga kababayan na taga Batangas. Na ito daw yung pinaka-big time sa lahat. Tuloy. Itong sabihin natin tatlong congressman na umawak ng budget, bago ka sasali doon sa bidding, na bilyon, dadaan ka muna sa kanila. Pag walang sa kanila, clearance, hindi ka part ng contractor dyan. You just imagine that is public bidding. Grabe, no? Ibig sabihin, namamanipulya nila, mga kababayan, minumonopolya. Minamanipula rin, mga kababayan. Bukod sa minomonopolya nila, minamanipula pa. Tumalo sa ginanap na press conference sa isang restaurant sa QC nitong nakaraan June 14, 2022, ang president at founder ng Task Force Kasanag International na si Mr. John Chong. Pakpainding at may mga result din, no? So siguro, dahil babago yung ating education, kailangan malaman din ng bagong upo itong problema na matagal na, especially itong mga arranged bidding sa DPWH, no? Na ina-arrange nyo lang ng mga, sabihin natin, mga matataas na tungkulin sa gobyerno, no? So itong mga evidence na hawak namin, ito yung nagpapatunay na talagang may hindi magandang pangyayari dyan sa DPWH, no? So kailangan magawa nito ng aksyon ng bagong uupo na administration at magawa magawan daw ng aksyon ng bagong uupong administrasyon. Din ng atensyon at paggawa ng fact-finding ang Ombudsman regarding this matter na matagal na itong gawain, no, ng mga congressman. Alaka! Ang nasabing matagal nang gawain daw, mga kababayan. Ng mga ito, si Garjola, Edwin Garjola, si Eric Yap, at sino pa? Si Saldico. Grabe! Antindi, di ba? Reklamo ay nag-ugat sa isang proyekto ng Landslide Slope Protection System. Isang proyekto na naglalayong maproteksyonan o mapigilan na pagbagsak ng mga bato mula sa bundok ng Cordillera. Noon pang 2018 ng proyekto na ito, ay pinondohan umano ng 50 billion para sa gastusin at pambili ng mga materyales. Kagaya ng ayan, mga kababayan ko. Ito. Kakampi ng mga tulpo ito eh. Tuloy. Kalatiba pa kagamitan
sa paggawa ng mga panangga sa falling debris Yan. bumagsak mula sa bundok ng Cordillera Administrative Region. Matatandaang nasilit na rin ito ni Senator Manny Pacquiao, Yan na. alleged 9 billion RACnet budget. Yan. Panoorin ang video na ito. 9 billion Kita nyo mga kababayan ko, ito na. Ito na ho yung sinasabi rito. Ito mga kababayan ko ha. Ito yung sinasabi. Pakinggan nyo ito. Ito. Hindi napakulong. Hindi napakulong. Pero tinanggal, hindi kagaya Globo Belica walang kinasuhan. Eric Yap nilalaglag na ni Manny Pacquiao. Kung Eric Yap sinabi na ni Manny Pacquiao noon na racketing involved. President Duterte said, Eric Yap, you're involved. Kasi Pero pinapakailaman hindi mo, nakasuhan. district engineer ha, itong pinag-uusapan natin. Wala kayong ginawa. Alam nyo ang masama? Nag-expose na si Manny Pacquiao. Ang ginawa ng mga itong mga butike, kasama si Digong, inaway si Manny Pacquiao. Ganun ang ginawa nila, binaliktad nila mga kababayan si Manny Pacquiao. Pasok. ba to? Ha? 9 billion ba to? Ano lang yan, rock meeting lang. Rock netting lang daw yan, sabi, Grabe kayo kay Manny Pacquiao noon. Anong ginawa nyo kay Manny Pacquiao kung ano-anong inakusan ninyo? About sa slope protection rock meeting project, which is under my Committee on Public Works. Nakalagay dito corruption ng ang budget 9 billion. 9 billion mahigit. Rock meeting, slope protection, ang na-implement ito lang Ito lang. Yan lang, bilyon-bilyon na ginastos ninyo. Ikaw Edwin Gardiola daw. At ikaw Saldico at Eric Yap, mga putang ina niya. Sorry, nagjo-joke lang ako. Grabe, di ko na mapigilang magmura. Sorry talaga Baka hindi. Sa susunod na live ko, ewan ko na lang. Hindi ko na maipangako to talaga. Yung mga ito, yung mga ganyan lang. Tapos 9 billion yung project, ganyan lang Yan ganyan, ito lang. Dito, ang sabi dito sa project na ito, sa 9 billion, ang na-implement lang yata is fully implemented na yung project, pero ang nasa 25% lang ang implemented. Ginawa itong project na ito nung siya ang caretaker. Itong tinitingnan ko, imbestigahan natin to, hindi natin palalampasin to dahil kung ganito pa lang, nandyan. Umaasa naman ng Anti-Crime and Peace Advocate Group. Nakita nyo ba may demonyo doon sa likod ni Pangulo? Nakikita nyo ba mga kababayan yung malapad na noo? Di ba mga kababayan, sabi ni Deluxe Gamer, totoo yan, taga-Benguet kami. Alam namin yan. Sabi rin kita nyo mga kababayan ko. Yun may panot sa likod Mga kababayan ko, yan daw yung emisaryo. Yan daw yung kumausap kay Saldico. Kapal ng mukha nitong panot na to. Na madanig ang kanilang hiling na maimbestigahan ng 3 congressman, lalo na't uupo sa Malacanang ng elected president na si Bongbong Marcos. Nagpa ni John Chong na ang ginagamit na bakal ay substandard at made in China. Kung kaya't mga substandard, made in China pa yung mga mga ginamit dyan. Grabe namang grabing pangurakot. Gusto talagang mga kababayan tipirin ng tipirin na tipirin Di ba Di ba? mga ilang buwan pa lamang na nakakabit, bumibigay na ang mga bakal na ginagawang panangga sa landslide. Kita nyo, bilyon-bilyon ang halaga pero bakit ganon? Parang walang kwenta. Ang tindi mga kababayan, rock netting daw pero bakit ganon? Hindi na makita. Grabe Talaga namang delikado ang mga ito. Samantalang silipin naman ang landslide project. Tignan kung gaano kadelikado ang mga ito, lalo na't sa mga dumadaan. Grabe Delikado Ano talaga masasabi yan. niyo rito? Ay, syempre, kinurakot na naman ni Gardiola
Saldico at Eric Yap yan. Di ba? Sigurado na yan. Ayun na nga, pinagbibintangan na nga yung mga tao at may mga ebidensya na eh. Pero teka, mga kababayan, mukhang tumatagal na ako dito. Pero isa't kalahating oras na tayo. Pwede ba mag-like tayo bago tayo mag-break muna, no? Lunch break muna tayo mga kababayan. Babalik tayo sa mamaya sa isa pang mainit na balita. Ano? So paano? Mamaya mga kababayan, ikakalap tayo ng kaganapan diyan po sa EDSA, diyan po sa Luneta at Liwasan kung ano po yung mga nangyayari diyan ng ating ibabalita. Ano? Hihingi po tayo ng mga video sa mga DDS nating kaibigan na nandiyan dyan, ano? Sasabihin ng mga kaibigan natin, paring Mike, ito, bigyan mo ng reaksyon. Iba yung sinasabi nito. Para ma-explain naman na natin, sana ba hindi na ako makapagmura. So muli, mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood, pagsama, at harinaway hindi nyo makalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.